Magandang araw! Welcome po muli sa Paulina Channel. Tunghayan naman natin ang kapanapanabik na tagpo sa ating ikalawang kabanata sa buhay ng modelong sila Arnie. Huwag kalimutang i-like, i-click ang notification bell at i-share para sa mga paparating na upload. Muli ay nagtanong si Don Enrico kay La Arnie tungkol sa kung papayag siya sa kasunduan na paibigin nito ang anak ni Don Enrico na ubod ng playboy. Napabuntong hininga siya. Alam ninyo, Don Enrico, kung tutuusin ay hindi ko na kailangang kumapit sa patalim. Tumayo siya at lumapit sa malaking larawan. May mga manliligaw akong DOM na nag-aalay sa aking paanan ng langit at lupa, pero ayoko sa kanila. Hindi pa naman ako ganong kagipit para pumatol sa mga iyon. At isa pa, alam ko naman na hindi ako pwedeng humarap o mamahala sa hasyenda dahil sa modelong karir ko. Hindi ako mabubuhay sa aming lugar na napakatahimik at puro putik ang paligid. Mataman niyang tiningnan ang gwapong mukha ng binata. At pakiwari niya sa kanya nauukol ang matamis na ngiti nito. Pero, I'm dying to see your son. Dagdag pa niya, ano ba ang iba niyang katangian para magkaroon ng karapatang maging playboy at paglaruan ang aking mga kalahi? Ang totoo niyan, naiinis siya sa mga lalaking mapaglaro sa pag-ibig dahil siya man ay may pagka-playgirl din. At kahit paano, alam kong napakahalaga ng lupang iyon sa aking ama na walang ginawa kundi mahalin ako ng walang kapantay kahit matatag siya. Kapag nababanggit ang ama, nababagabag ang kanyang kalooban. Mahal na mahal din niya ito. So, anong pasya mo? Pwede ko bang makita ang kasulatan ng ating kasunduan pero hindi dahil sa kung ano paman? Yun ho ay kung okay lang sa inyo. Of course, iha. By all means. Ang totoo ay nakahanda na ang kasunduang pipirmahan natin. Napabaling ang dalaga sa matanda. Nagtaka siya kung bakit ganoon ang sagot nito. Inaasahan na ba talaga niya na papayag siya? Halika sa library. Tinawagan ko na ang abogado ko at paparating na iyon. Napailing na sumunod siya sa matanda. Kung hindi nga lang sana maririmata ang kabuhayang naiwan ng ama at kung walang damdamin na nag-uudyok sa kanya para bigyan ng leksyon ang anak ni Don, nung kang kumagat siya sa gustong mangyari ni Don Enrico. Kung sa bagay, wala naman siyang talo sa kasunduang iyon. Matalo man siya o manalo, panalo pa rin siya dahil liliit ang babayaran niya. Hahaba pa ang kanyang panahon para makaipon ng sapat na halaga na pantubos sa hasyenda. Kung babalik ka sa Maynila, paano na ang lupang nakasanla at ang mga patanim sa susunod na tag-ulan? Galit na tinig ni Aling Anita. Nag-usap na ho kami ni Don Enrico. Binigyan niya ako ng 2 taon para tubusin iyon. At tungkol naman sa pamamahala ko sa asyenda, hindi ko ho kaya yon. Patuloy ang pag-iimpake ng mga damit na sa maleta nila Arnie. Napabuntong hininga sa Tia Anita. Napailing na lang siya at lumungkot ang mukha niya. Tita, huwag po ninyong alalahanin yun. Huwag kayong magalit sa akin. Iba talaga ang mundong ginagalawan ko. At isa pa, magtatrabaho din naman po ako sa Maynila para makaipon ng pantubo sa lupain natin. Nilapitan niya iyon at inakbayan. Eto na lang ang natitira niyang pamilya at hindi kayang baliwalain niya ang damdamin nito. Kung sa bagay, buhay mo iyan. Ano ba naman ang magagawa ko kung ayaw mong pumirmi dito? Kaya lang, hinihiling sa akin kasi ng papa mo na kumbinsihin kitang mamalagi dito. Hayaan mo, tita. Kahit naman iba ang namamahala sa hasyenda, titiyakin ko pa rin na madalas akong uuwi dito. Malapit na palang anihin ang mga bunga ng mangga. Siguradong malaki ang pera na iaakyat nito sa atin. Malaking karagdagan din iyon sa pantubos natin, alo niya. Iha, kahit aanihin pa ang mga mangga natin at maging ang mga tanim na kalamansi ay kulang pa rin yon sa buwis ng lupa. Hayaan nyo, tita. Tita, I'll make sure that in 2 years matutubos natin ang lupa. Pinal na sabi niya. Hindi ito kayang baguhin ang pasya niyang bumalik ng Maynila dahil naroroon si Diyos.
Kailangan maisakatuparan niya ang balak para sa lalaking iyon. Kailangan magsanga ang landas nila ng playboy na binata. Sa condominium sa Makati, nakatira sila Arnie. Gamit pa rin niya ang kanyang bagong Honda Civic na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong nakaraang taon. Bruha ka, at bakit ngayon ka lang bumalik? Mahigit 1 buwan kang ermitanya sa San Rafael. Don't tell me na nabihag ang puso mo ng isang machong magsasaka, pambumbus ka ni Matilda sa kanya. Tinawagan niya ito nang makauwi siya sa unit niya. Luka-luka, para namang hindi ako namatayan kung makasita ka. Alam mo namang kamamatay lang ni Papa. Hindi ko pwedeng basta bumalik ng Maynila nang hindi ko naayos ang problemang iniwan niya. Tugon niya na napasalampak na bumalik sa sofa at sumimsim ng brandy na nasa kupeta. Ano naman ang drama mo at painom-inom ka pa? Baka naman talagang na-inlove siya sa machong magsasaka. Nangingising na upo siya sa tabi ng babae. Umiinom ako dahil may iniisip ako. Saad niyang ang nasa isip ay si Jos Santiago. Ipinaalam sa kanya ni Don Enrico ang kinaroroonan ng anak, pati na rin ang ibang detalye tungkol dito. Ang pinoproblema niya ngayon ay kung paano magkocross ang landas nila nang hindi mahahalata ni Jos na sinasadya niya ang lahat. At ano naman ang iniisip mo, Aber? Abay, alam mo bang may 3 kumpanya na nagpapakontak sa iyo para kunin ang serbisyo mo? May isa pang ang couturier designer na gusto kang kuning modelo. Pero sabi mo nga, hindi ka interesado sa ganoon, kaya ang sabi sa kanila ng manager nating si Bea ay ikaw na lang daw ang tatanungin pagbalik mo. Magandang balita, ngunit tila hindi iyon rumihistro sa kanyang kamalayan. Mas nahulog ang isipin niya na masusing pagbabalak kung paano makikilala si Jos. Hey, ano ka ba? Salita ako ng salita dito, hindi mo naman pala ako pinapansin. Tinapik siya sa balikat ng kaibigan. Pabuntong hininga nagsindi ng sigarilyo ang dalaga at pagkuway tumitig sa binatang natatakpan ng Venetian blind. Ang mabuti pa kaya para mahimasmasan ka sa pagkaburo mo sa baryo nyo, sumama ka sa amin ni Charmaine. Manghahunting tayo ng boyfriend. Doon sa party ni Jos, for sure, tiyak na big time ang mga bisita at mga playboy ang mga iyon. Jos? Sino Jos? Biglang nabuhay ang curiosity niya. Naku, siya pala. Nakalimutan kong ikwento sa'yo. Na-meet namin si Jos Santiago sa isang party noon nang wala ka pa. Ang gwapo-gwapo niya, kaya lang, no pansin ang beauty namin ni Matilda. Pero naging kaibigan namin siya through common friends. At mamaya nga ay imbitado kami sa penthouse niya para sa isang cocktail party. Nagliwanag ang mukha nila Arnie. Isip niya ng isip kung paano magkocross ang landas nila ni Jos. Iyon pala ang sagot sa kanyang problema. Ano, sasama ka? Sige. Pulang gown at bagsak na tela ang suot nila Arnie. Humahakab iyon sa magandang hubog ng kanyang katawan at nagpapalutang sa makinis niyang balat. At dahil spaghetti strap iyon, kita ang mapuputi at makikinis niyang braso. Backless din iyon kaya lalong seductive ang anyo niya. Tingnan ko lang kung kayang labanan iyan ni Jos Santiago ang beauty mo ngayon. Natatawang wika ni Matilda. Kapag ginawa niya iyon, siya na ang pinakabulag at pinakatanga. Estranghero man o hindi ang papuri ni Matilda, nakadaragdag iyon sa self-confidence nila Arnie. Papasok na sila sa elevator papunta sa penthouse ni Jos. Isa iyon sa mga building na pag-aari ni Don Enrico Santiago. Hello, Jos! Malambing na humalik si Charmaine sa pisngi ng binata. Hi, Charmaine! Ngumiti ang lalaki na ubod ng tamis na tila ng aakit. Hello, Matilda! Baling nito sa kasama ng dalaga at saka sumulyap kay La Arnie at ipinako ang mata sa kanya. Oh, by the way, this is La Arnie Morales. Siya yung kaibigan namin na sinasabi ko sa iyo na nasa probinsya at nagpapatanim ng kamote, biro ni Charmaine. Hi, I'm Jos Santiago. Bahagya pa itong yumukod bago inilahad ang palad.
Naroon pa rin ang mukha nitong ngiti na tila nang aakit. Hi! Ang maikli at matabang niyang tugon pero tinanggap niya ang nakalahad nitong palad. Kunwari ay hindi siya apektado sa nakakaakit nitong ngiti. Isa pa, reverse psychology ang gagamitin niya rito. Kailangan mapukaw ang kuryosidad ni Diyos sa pag-iignora niya sa irresistible charm nito. Come, let's go inside. Nagkakasayahan sila sa loob. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki dahil sa malamig niyang pakikitungo rito. Halatang hindi ito sanay ng tila binabaliwala ng mga babae. Palihim na nagdiwang ang dalaga, kumagat ito sa strategy niya. Sisiguraduhin niya na bawat galaw at kilos niya ay makakaakit dito at hindi cheap ang paraan. Maraming ang kakilala si Matilda sa party. Ipinakilala nila ito kay La Arnie. Para saan ba ang party na ito? Bulong niya kay Charmaine. Habang kumukuha sila ng mga finger food sa mesa. Ganito talaga ang binatang Santiago. Manalo lang sa car racing ay may party na kaagad. Minsan naman may larong polo o kaya mga golf. Alam mo ba, ang rich and famous, ang alam nilang mga sports. Tila kinikilig pa ito habang panay ang sulyap kay Diyos na may sinasaludar ng mga bisita. Ganun ba? Lihim siyang naiinis. Mukhang hindi effective ang style niya matapos niyang samahan si Diyos sa loob ay hindi na ito muling lumapit sa kanya. Ang totoo, sa kasalukuyan nga ay may kausap itong magandang babae at sa ayos ay mukhang nagkakabulahan ang dalawa. Panay ang tapik ng babae sa balikat ni Diyos habang ang lalaki naman ay parang gustong-gustong nagpapakyut sa kausap. Parang nawala yata siya sa sarili. Nagbabagal na ang mga mata niyang matagal na palang nakatutok dito kaya nahuli tuloy siya na nang magkasalubong ang kanilang mga tingin. Napangiti ang lalaki nang mahulit siyang nakatingin sabay kindat. Napatalikod siya rito at napabilis ang inom ng ladies drink. Hindi niya alam kung bakit nagdulot sa kanya ng eratikong tibok ng pulso ang kindat niyang iyon. Calm down, La Arnie. Saway niya sa sarili. Ano bang nangyayari sa'yo? Para ka naman teenager na ngayon lang nakindatan. Hindi ganito ang balak na binuo niya sa sarili. Hindi siya dapat mahulog sa patibong na inihanda niya.